Magandang umaga po sa inyong lahat sa pahapong ito. Buhay po ba ang Diyos? Happy birthday po sa lahat ng may kaarawan sa buwang ito. Happy birthday kay JM. Andito po ba siya? Siya pala, ka-birthday niya si May. Muli po, welcome po sa mga gawain ng ating Panginoon, ang gawain po ng Divine Mercy. Meron po bang first timer na ngayon lang? Pakitaas po ang kamay. First timer po si nanay. Taga saan po sila? Palit. Sino po yung mapalad na anghel na nag-akay sa inyo papunta rito? Ay, kumusta na po si Maricel? Okay na po. Nasaan na po siya ngayon? Bulacan na po. Salamat sa Diyos. Salamat po. Mapalad po kayo na inakay ka ng Panginoong Diyos. Hindi po kayo nagkamali ng tinunguhan. Amen? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sayang lamang po at hindi na po namin nakikita si Maricel, matagal na taon na po ang binilang. Ano po, may pamilya na po ba? Ganyan. Kaya po pala. Sa umagang ito po, malaya po tayong ibahagi ang kabutihan ng Diyos, ang lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Maaring ito ay pasasalamat, maaring ito ay kahilingan, maaring ito ay hiwaga o sa lingwahe ng tao ay milagro. Malaya po tayo as long as ang ating pong ipapahayag ay ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi po, kapag binaybay natin ang kabutihan ng Diyos, hindi po sapat ang isang minuto, isang oras, sapagkat bawat araw po may ginawa po ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Pero katulad ni Nanay, sigurado ako meron siyang nais sa ating Panginoong Diyos. Tama po ba, Nay? At si Nanay lang po at ang Panginoong Diyos ang nakakaalam nun. Kaya Nanay, welcome po. Muli po, hindi po kayo nagkamali ng tinunguhan. Sa ating buhay po, wala pong ibang makapagbibigay lunas sa lahat ng ating mga suliranin kundi ang ating Panginoong Diyos. Lamang kailangan po natin siyang bigyan ng puwang sa ating mga puso. Amen po ba? At bilang panimula po sa ating pagbabahagi, nais ko pong ibigay sa inyo ang munting anghel na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, si Kuya JM. Na andyan po ba? Kuya JM, nasaan na po yung birthday natin? Nawala po? Habang wala pa po si kay JM, nais ko po ibigay sa inyo ang isa kong kapatid na dapat ng isang linggo po siya magbahagi. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para kay kapatid na May Perez. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa tanghaling ito, buhay po ang Diyos. Amen po. Kanina po medyo na-late si kapatid na Ana. Sabi po nila doon, ako daw po ang mag-fasi kasi sa Friday pa po ako. Total daw po ay may pasok ako palit. Pero ang plano nga po ng Diyos ay hindi plano ng tao, dumating po siya. At ako po ay sharer po talaga ngayon. Nag-usap na po kami ng nakaraang araw. Sapagkat gusto ko nga pong ibahagi ang kadakilaan ng Diyos na naganap po sa aming paaralan nung June 5 lang po. Last week po ba yun? Last week lang po. Tunay po ang sa tuwin ay sinasambit ng ating mahal na Apo Conching na napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Amen po ba? Amen po. Ang school po kasi namin, bago magpasukan, meron po tayong tinatawag na tinatawag po tayong comprehensive training po ng mga teachers. Bali, 1 week po yun before start ng classes. Pero nga po, yung plano na iba po, hindi pa po kami pumapasok. Sa Monday pa lang po. Sapagkat sa kabutihan po ng Diyos, nagpapaayos po ang aming paaralan ng mga facility. Yan po ay sa kabutihan ng ating Panginoon. At hindi po umabot. Kaya po magsisimula ang aming klase sa Lunes pa lamang po. Ngayon po, bago po may magpasokan nga po, yung mga teachers ay nasa-seminar. Sinadjust ko po doon sa aming principal na magkaroon ng spiritual seminar yung mga teachers. Bilang yun naman po talaga ang pangangailangan, unang-una sa lahat. Amen po ba? So, nagplano po kami, sinabi ko nga po na si kapatid na Berhel po ang magiging facilitator o resource speaker namin for that day po. Siya yung spiritual resource speaker namin. Pinagpaalam ko po siya sa ating mahal na Apo Conching. Noon bago po dumating yung araw na iyon, gumawa po kami ng sulat. At salamat po sa Ama, pumayag po siya.
pinayagan po niya si kapatid na Berhel. So ang unang plano po talaga ay si kapatid na Berhel lang po ang tutungo sa aming paaralan. Kasama po si Kuya Jay. Mag-a-assist po sa kanya. So bilang tao po, nagpaplano na po kaming tatlo. Nag-uusap po kami, ano yung magiging talk, ano yung tema natin, ano yung workshop natin. So nagplano po kami ng mga workshop. Pero ang plano ng Diyos po ay hindi plano ng tao. Hindi po yung naganap. Kung ano po yung kalooban ng Ama, yun po ang naganap. So bago po dumating yon, Thursday po yan, June 5. So nung Sunday po, before nung Thursday, binanggit po muli ni kapatid na Berhel sa ating mahal na apo, yung seminar nga po. Tinanong daw po siya, tumawag po siya sa akin ng Monday. Tinanong po siya ng mahal na apo kung anong oras po yung talk niya sa amin. Ang sabi po niya ay 8 to 12 yung allotted time. So, talaga pong napakabuti ng Diyos. Ang sabi po ng mahal na apo, sige, papanoorin kita, sasama ko. Buhay po ang Diyos, no? Galak na galak po kami nung binalita po sa akin ni kapatid na Berhel, nakasama ang mahal na apo. Sa totoo po kasi, bawat isa sa atin nagmimithi na makasama siya. Amen po ba? Subalit nga po bilang naging tagasunod ko ngayon na isang hinirang, batid ko po ang mga ginagampanan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya kumbaga po, inaano ko po yung oras niya na maibigay ito at maibahagi sa iba, sa ibang kapatid natin, subalit kung kalooban nga niya, eh yun nga po ang naganap. So, sasama daw po ang mahal na Apo. So, nagplano po kami ni kapatid na Berhel, may palaro pa po kami, workshop, ganyan po. Pero nung dumating na po yung time ng seminar, anong gabi pa po pala ang usapan, ang kasama ay si kapatid na Arlene po dapat, no? Pero talagang iba po yung plano. Kinausap po pala ng mahal na apo, si Nanay Mirna. Yan. Na nung una po ay medyo tumanggi pa. Pero hindi po siya mapapakali. Kaya sumama din po siya. Nakasama po ang Nanay Mirna sa aming paaralan. So, nangyari po, dumating po sila. Nagsimula na po ang... Nung una po, may kalaban pa na alis po pala yung sound system. So, binalik. Medyo na-delay pa po yung oras namin. Hanggang nagsimula po. Ang totoo po, ako yung magdudulog nung umaga. Pero sabi ko po, nung makita ko po ang Nanay Mirna, nagalak po ako at ang bahagi po sa akin, siya po yung magdulog. Kaya kinausap ko po siya, sabi ko, Nay, bahagi po sa akin, ikaw po ang magdulog. Sabi po niya, sa kalooban ng Ama. Pero naganap po, siya po ang nagdulog. So nagsisimula na po, alam niyo po, napakabuti ng Diyos habang nagbabahagi po nagtotok po ang kapatid na Berhel. Damang-dama po ng bawat isa, espiritu po talaga ang gumagamit sa kanyang katauhan, na kung saan habang po siya ay nagbabahagi at nagbibigay ng aral sa mga teachers, talaga pong galak na galak ang puso ko na nagpupuri po ako habang siya ay nagsasalita. Nagkaroon po ng pagkakataon na lumabas po ang mahal na apo, mag-CR po siya, sinundan ko po siya. Sabi ko po, napakabuti po ng Diyos, mahal na apo, maraming salamat po. Sabi niya, anak, hindi ko nga alam ba't ako napunta dito ngayon. Sabi po niya, kumbaga po bilang tao, hindi niya plano, pero ang Ama po ang may kagustuhan, kaya po siya nakasama. At sabi ko po, damang-dama po namin yung pagmamahal ng Diyos, na talagang tinunguhan po kami ng kanyang banal na espiritu sa katawan ng mahal na apo. So, ano po siya, lumabas. Sabi po niya sa akin, anak, parang naibigay na lahat ni Berhel yung aral na dapat para sa mga teachers. Then, bilang tao po, naisip ko, ay, hindi na magtotok si Apo, hindi na siya magpapahayag. Sabi ko pong ganon. Nung bumalik po kami, nagsasalita pa po si kapatid na Berhel, pero mabuti nga po ang Diyos, tinawag po siya ni kapatid na Berhel. Yun nga daw pong naging daan para siya ay mahirang bilang alagad. Nung tinawag po ang mahal na apo, akala ko po magkukwento lang siya bilang tao eh. Nagkukwento po siya nung siya ay bata pa, nung nag-aaral siya, mga pinagdaanan hanggang siya ay mag-asawa na, ganun po. Hanggang po inagaw siya ng banal na spirito. Yun po, nagdire-diretso na po, nagbigay ng mga pahayag. Lalo na po akong naiyak sa galak po, mga kapatid. Sobra po akong naiyak talaga sa sobrang galak na sabi ko talagang napakabuti ng Diyos. Ano ba yung hindi mo naman hinihingi, pero talaga pong binibigay niya yung magpapagalak sa'yo. Nagsalita po ang banal na espiritu sa katawan po ng mahal na apo. Ang gaganda po ng ibinahagi. Hanggang po, nagkaroon po kami ng sharing at bago po mag-sharing sa kabutihan po muli ng Ama, nahilingan pa po ang ating Nanay Mirna na umawit. So umawit pa po ang Nanay Mirna.
Talaga pong masorpresa ang ama, no? Umawit po siya. Pagkatapos po na nag-iwan ng pagninilay si kapatid na Berhel, sabi po sa mga teacher, kunwari daw po ay yung araw na lang na yun tayo mabubuhay. Bilang isang teacher, ano daw po yung gagawin mo sa maghapon na yun? Tapos mamamatay ka na sa... Yung araw din po na yun, mamamatay ka na, ano yung gagawin mo? Natuwan-tuwa po kami sa sharing na nag-iiyakan po yung mga teachers. Talaga pong nadama nila. Nag-iiyakan po habang nag-sharing kasi po yung mga ibinahagi ng banal na spirito at ni kapatid na Berhel, talagang pong saan nagmula sa ating pong Panginoon. Dahil po talagang nandun, tinamaan po talaga yung kanilang mga ugali, yung mga kaganapan sa kanilang buhay. Kaya habang nag-sharing po, umiiyak, nagtatawanan. Kasi po yung isang teacher, alam niyo po ba, sabi niya, ang tinawag po ni kapatid na Berhel, ako po ang ibabahagi ko po